Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 406. Nagmamadaling nagbabala si Sammy Taylor, Tita, itong si Bobby Aguilar ay hindi lamang makapangyarihan ngunit hindi maatim na mayabang. Ikaw, kailangan mong mag-ingat. Ngumisi si Zeria Buchanan, mga yabang. Marami akong nakilala. Sa harap ko, lahat sila nakayuko. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Sammy Taylor at tumanggaw na lang. Kinabukasan. Nang magising si Bobby Aguilar, hindi na siya makapaghintay na mag-log on sa Martial Arts Forum. Gusto niyang malaman kung ano ang reaksyon ng forum sa kamakailang insidente. Sa kasamaang palad, ang Martial Arts Forum ay tahimik. Tila lahat ay nasa dilim tungkol sa kaganapang ito. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at napabuntong hininga, kakaiba iyon. Paano nakakaakit ng kaunting pansin ang gayong malaking kaganapan? Hindi kaya pinipigilan ng pamilya Taylor ang balita. Nagtataka si Bobby Aguilar. Para sa isang malaking kaganapan, maliban kung ang pamilya Taylor ay nagdikta ng media blackout, ang balita ay hindi dapat nanatiling lihim. Kung tutuusin, ang Martial Arts Forum ay kontrolado ng Capital City Martial Arts Association. Posible na ang pamilya Taylor ay maaaring mag-utos ng isang news blackout. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para mailabas ang balitang ito, naisip ni Bobby Aguilar sa sarili. Habang si Bobby Aguilar ay abala sa kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono, nakita niyang mula kay Evelyn Norton ang tawag. Agad na sinagot ni Bobby Aguilar ang tawag sa telepono at sinabing, "Miss Norton." Sa kabilang panig ng tawag, sumagot si Evelyn Norton na may mahinang tawa, "Congratulations, Mr. Aguilar, for reaching the Grandmaster's realm." Nakataas ang isang kilay, tinanong ni Bobby Aguilar, "Paano mo nalaman?" Sinabi lang ni Evelyn Norton, "Mr. ang pagwawakas ni Aguilar ng 10 higit pang mga Grandmaster ay tiyak na nagmumungkahi na naabot mo na ang Grandmaster's realm." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa, "Miss Norton, ang iyong intelligence network ay nangunguna. Ang mga ganoong bagay ay hindi maaaring itago kahit na sinubukan ng isa," sabi ni Evelyn Norton. Tumigil sandali, nagpatuloy siya, "May oras ka ba, Mr. Aguilar?" Nagtanong si Bobby Aguilar, "Anong meron?" "Magkita tayo at mag-usap," iminungkahi ni Evelyn Norton. Oo naman, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Bobby Aguilar. Si Evelyn Norton ang nagpatuloy sa pagbibigay ng oras at lugar. Pagkatapos ibaba ang telepono, naghanda si Bobby Aguilar na lumabas sa appointment. Gayunpaman, isang hindi inanyayahang panauhin ang biglang sumulpat sa pintuan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa harapan ni Bobby Aguilar, puno ng paggalang ang kanyang mukha. Jordan Yoder. Nakilala kung sino ang bisita, tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniharap ang kanyang mga kamay, sinabi ni Jordan Yoder, "Mr. Aguilar, ito ang mga halamang gamot para sa iyo, mangyaring panatilihin ang mga ito." Sa pagtingin sa daang taong gulang na damo sa kanyang kamay, malamig na tumawa si Bobby Aguilar. "Jordan Yoder, ginamit mo ang pangalan ng Martial Arts Association bilang isang dahilan upang makakuha ng personal na pakinabang. Sa palagay mo ba ay malulutas ng 100 taong gulang na damo ang sitwasyong ito?" Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Nawala ang kulay sa mukha ni Jordan Yoder, at lumuhad siya sa lupa, natakot na nagsalita, "Mr. Aguilar, lubos kong napagtanto ang pagkakamali ng aking mga paraan at umaasa. Sana ay maligtas mo ang aking buhay." Ang biglaang pagbabago sa ugali na ito ay bahagyang nagulat kay Bobby Aguilar. Nakatingin kay Jordan Yoder, malamig na tumawa si Bobby Aguilar, "Jordan Yoder, anong trick ang sinusubukan mong laruin ngayon?" Tumugon si Jordan Yoder na may nakaukit na takot sa kanyang mukha, "I dare not, dare not. Ignorante ako sa totoong tangkad ni Mr. Aguilar, please spare me." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar. Malamig niyang sabi, "Get out. At babalaan kita, kung guguluhin mo pa ako, hindi ko napapansinin ang tinatawag mong Martial Arts Association." "Oo, oo, naiintindihan." Mabilis na tumanggo si Jordan Yoder.
Napabuntong hininga si Bobby Aguilar at piniling huwag pansinin si Jordan Yoder, at agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Habang pinapanood ang umaatras na figure ni Bobby Aguilar, nakahinga ng maluwag si Jordan Yoder. Kaninang umaga, nabalitaan niya na ang pinuno ng 10+ martial art aristokratikong mga pamilya mula sa River North ay pinatay. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay isang binata na nagngangalang Bobby Aguilar. Nang marinig ang balitang ito, natakot si Jordan Yoder kaya agad siyang nagmaneho para humingi ng tawad. Malapit na iyon, maaari mong pukawin ang sinuman ngunit hindi ang ganitong uri ng baliw. Bulong ni Jordan Yoder sa ilalim ng kanyang hininga. Ang meeting place na inayos ni Evelyn Norton ay nasa isang outdoor restaurant. Nang dumating si Bobby Aguilar, maaga na siyang nandoon, naghihintay. Nang makita si Bobby Aguilar, kumaway si Evelyn Norton sa kanya. Mr. Aguilar. Sinalubong siya ni Evelyn Norton sabay kaway. Si Bobby Aguilar, nagmamadaling lumapit at umupo sa mesa. Naglabas siya ng berdeng sombrero mula sa special magic artifact at ibinigay ito kay Evelyn Norton. Narito ang iyong mga gamit pabalik. Sabi ni Bobby Aguilar. Natawa si Evelyn Norton at sinabing, regalo ito para sa iyo. Huminga ng mahina si Bobby Aguilar at sinabing, ayoko ng bagay na ito. Mas mabuting itago mo ito para sa iyong sarili. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Evelyn Norton ang pagtawa. Nagulat talaga ako sa iyong aksyon, Mr. Aguilar. Seryosong sabi ni Evelyn Norton. Sa ngayon, napatay mo na ang hindi bababa sa kalahati ng mga Grandmaster sa River North Region. Malamig nang umuso si Bobby Aguilar, nararapat silang mamatay. Ang mga naglingkod sa pamilya Taylor ay nakatakdang maging mga kaaway ni Bobby Aguilar. Ilang sandali lang ay kailangan na silang patayin. Ano na ang plano mo ngayon, Mr. Aguilar? Tanong ni Evelyn Norton. Tumingin si Bobby Aguilar kay Evelyn Norton at mahinhin na sinabi, talagang may plano ako, baka makatulong si Miss Norton. Nang marinig ito, nagkunwaring takot si Evelyn Norton at sinabing, ikinagagalak kong pagsilbihan si Mr. Aguilar. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mong simulan iyon. Pagkasabi nito, muling nagseryoso si Bobby Aguilar, plano kong tipunin ang sarili kong puwersa. Ang iyong sariling puwersa. Bahagyang natigilan si Evelyn Norton. Tumango si Bobby Aguilar, ako lang talaga ang hindi makayanan ang pamilya Taylor, tutal, modernong lipunan na ngayon. Nag-isip si Evelyn Norton at sinabing, totoo yan. Sa pamamahala ng modernong lipunan, talagang mahirap para sa isang tao na gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, paano mo ito pinaplano, Mr. Aguilar? Tumigil sandali si Bobby Aguilar, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, kung gusto kong sumalungat sa mga pamilya tulad ng Taylor at Blair, kailangan kong isaalang-alang ang tatlong aspeto. Negosyo, martial arts, koneksyon. Ang tatlong ito ay kailangang-kailangan. Sa ngayon, si Mike Taylor ay nagpapaunlad ng lakas ng negosyo, at plano kong magtatag ng sarili kong sekta. Tungkol sa mga koneksyon, inaasahan kong makakatulong si Miss Norton. Nang marinig ito, natahimik sandali si Evelyn Norton. Tapos ngumiti siya at sinabing, Mr. Aguilar, ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Bakit kailangan mo ng tulong ko? Umiling si Bobby Aguilar, iyan ay malayo sa sapat. Kailangan ko ng mga koneksyon sa capital city. Miss Norton, kung ayaw mo, parang hindi ako nagtanong. Sabi ni Bobby Aguilar. Nag-isip sandali si Evelyn Norton at sinabing, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Okay. Hindi siya itinulak ni Bobby Aguilar, dahil, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na hindi makakatulong ang pagmamakaawa. Hoy, magandang babae, pinaplano mo bang bigyan ng iyong lalaki ng isang berdeng sombrero, magkanulo sa kanya? Maya-maya lang ay may isang binata ang lumapit sa gilid. Tiningnan ng binata ang berdeng sombrero sa kamay ni Evelyn Norton at ngumisi, bakit hindi mo ako isaalang-alang, paano naman? Sinulyapan ni Evelyn Norton ang binata at bahagyang tumawa, sa tingin mo ba sulit ka? Nang marinig iyon, hindi nagalit ang binata. He said proudly, pretty lady,
parang hindi mo alam ang identity ko. Oh, ano ang iyong pagkakakilanlan? Tanong ni Evelyn Norton na nakataas ang kilay. Medyo mayabang na sabi ng binata, alam mo naman ang River North Martial Arts Association, di ba? Ang aking tiyuhin ay ang presidente ng River North Martial Arts Association, si Jordan Yoder. Sino sa buong River North region ang hindi maglalakas loob na magbigay ng mukha sa aking tiyuhin? Matagumpay na sabi ng binata. Kabanata 407. Jordan Yoder. Tila narinig na ni Evelyn Norton ang pangalan. Sinulyapan niya si Bobby Aguilar at Ulong, si Jordan Yoder talaga ang presidente ng River North Martial Arts Association, isang mataas na opisyal. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang sinabi ni Evelyn Norton at tumingin sa binata, malamig na sinabing, "Get lost." Bakas sa mukha ng binata ang pagkadismaya. Tinuro niya si Bobby Aguilar at sumigaw, "Anak, pagod ka na bang mabuhay? Gusto kang yakapin ng iyong babae, at tinutulungan kita. Dapat magpasalamat ka sa akin." Dahan-daang bumangon si Bobby Aguilar. "Ano, gusto mong lumaban?" Ngumisi ang binata. "Hayaan mo akong balaan ka, ako ay isang grandmaster." Naglabas siya ng mahinang aura mula sa kanyang katawan. Hindi umimik si Bobby bagkus ay nagpatuloy lang siya ng isang hakbang. Isang kakilakilabot na presyon ang agad na pinakawalan. Bang! Sa ilalim ng napakalaking pressure na ito, ang binata ay bumagsak sa lupa, naduguan ng ilong at bagbog ang mukha. Puntahan mo si Jordan Yoder na ang kanyang krimen ay tumaas ng isang antas. Mas mabuting mag-isip siya ng solusyon. Malamig na sabi ni Bobby. Matapos iwanan ang mga salitang ito, hinayla ni Bobby Aguilar si Evelyn Norton, tumalikod, at umalis. Pagkatapos maglakad ng malayo, gulat na sinabi ni Evelyn Norton, "Kilala mo si Jordan Yoder?" Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, "Parang, maliit nga ang mundo." Pagkatapos, ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito, Miss Norton, umuwi ka na at pag-isipan mo ito, at pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang iyong sagot." Tumawa si Evelyn Norton, "Okay, makatitiyak ka, Mr. Aguilar." Sa oras na ito, ang tahanan ni Bobby Aguilar ay puno ng usok. Mula nang umalis si Sofia Carillo sa Divine Alchemist Pavilion kasama si Bobby Aguilar, araw-araw siyang nagsasaliksik ng mga tabletas sa bahay. Hindi siya binaygo ni Bobby Aguilar at naglabas ng ilang formula ng tableta. Ang mga formula ng tableta na ito ay nagkakahalaga ng lahat. Si Sofia Carillo ay natural na hindi pinalampas ang pagkakataong ito at pinipino ang mga tabletas hanggang sa siya ay ganap na mapagod araw-araw. "Ha, hindi maganda ang teknik mo. Ang mga ganitong uri ng mga tabletas, mapapadalisay ni Mr. Aguilar sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga daliri." Si Edward Green, na nakatayo sa tabi ni Sofia, ay hindi nahihiyang magkomento. Pinandilatan ni Sofia Carillo si Edward Green at sinabing, "Ano ang kinalaman mo kung mapapadalisay ito ni Master Aguilar? Bakit ang yabang mo?" "Siyempre ako. Kahit ako ay mayabang." Walang pakundangan na nagyayabang si Edward Green. Sa sandaling ito, unti-unting huminto sa pintuan ang isang Audi A8 na may plaka mula sa capital city. Kasunod nito, isang marangal at napakarilag na babae ang lumabas sa sasakyan. Napapaligiran siya ng ilang bodyguard, lahat sila ay may magalang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napakunot ng noo sina Edward Green at Sofia Carillo dahil sa malakas na aura. Problema ang ibig sabihin ng bisitang ito. Iyon ang una nilang naisip. "Sino ang hinahanap mo?" Si Edward Green ang nagkusa na humakbang pasulong, medyo kinakabahan. Tiningnan ng ginang si Edward Green at walang pakialam na sinabi, "Nasaan si Bobby Aguilar?" "Mister, nasa labas si Aguilar ngayon, wala siya sa bahay, sino ka?" Tanong ni Edward Green. Mapangahas. Ito ang ginang ng pamilya Taylor, si Zeria Buchanan. Galit na sigaw ng isa sa mga bodyguard sa gilid. Ang babae ng pamilya Taylor. Nang marinig ang mga salitang ito, parehong nagbago ang mga mukha ni Edward Green at Sofia Carillo. Alam ng lahat ang sama ng loob at hinaing sa pagitan ni Bobby Aguilar at ng pamilya Taylor. Ngayong personal na nagpakita ang ginang ng pamilya Taylor,
hindi maiiwasan ang malaking problema. Lady Taylor, wala dito si Mr. Aguilar ng personal, baka kailangan mong bumalik sa ibang araw. Sabi ni Edward Green na may seryosong tono. Habang nagsasalita, kinuha ni Edward Green ang kanyang mobile phone, sinusubukang lihim na ipaalam kay Bobby Aguilar na tumakbo para dito. Ngunit sa kasamaang palad, ang aksyon na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Zeria Buchanan. Bang! Isang alon ng enerhiya ang dumaan, at ang telepono ni Edward Green ay nawala. Sinusubukan mo bang bigyan ng babala sa kanya? Nakangiting sabi ni Zeria Buchanan. Kahit na si Edward Green ay maluwag sa karaniwang mga oras, kapag ang isang krisis ay dumating, hindi niya kailanman iiwas ang responsibilidad. Kinagat ni Edward Green ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, Lady Taylor, wala talaga si Mr. Aguilar sa bahay. Dapat umalis na kayong lahat. Ngumuso si Zeria Buchanan, kung hindi siya babalik, hihintayin ko siya rito. Pagkasabi noon, humakbang si Zeria Buchanan patungo sa bakuran. Humakbang si Edward Green para harangan kaagad ang kanyang dinadaanan. Matigas niyang sinabi, Lady Taylor, Mr. Aguilar, siya. Umalis ka sa daan ko. Malamig na sabi ni Zeria Buchanan. Bakit tayo dapat umiwas? Ikaw ang dapat mawala. Sabi ni Sofia Carrillo na malamig ang mukha. Bumaba ang tingin ni Zeria Buchanan sa mukha ni Sofia Carrillo. Tinaas niya ang isang kilay at sinabing, ako ba ang kausap mo? Kung hindi, nakikipag-usap ba ako sa hangin? Tumango si Sofia Carrillo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zeria Buchanan. She said lightly, dare to backtalk me. Bigyan mo siya ng isang sampal. Oo. Agad namang naglakad ang bodyguard sa gilid ni Zeria Buchanan patungo kay Sofia Carrillo. Sinubukan ni Edward Green na makialam, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nagwalas lang ng kamay ang bodyguard at napabalikwas agad si Edward Green. Pagkatapos, inabot ng bodyguard, hinawakan si Sofia Carrillo, at sinampal sa mukha ng 2 beses. Napakalakas ng 2 sampal na ito, puno ng dugo ang bibig ni Sofia Carrillo, at may sugat sa mukha niya. 2 aso, maglakas loob na tumahol at yumanggal sa harap ko. Malamig na umungol si Zeria Buchanan. Paluhod silang 2 sa pintuan. Utos ni Zeria Buchanan. Oo. Tumango ang bodyguard. Pagkatapos, nagsagawa ng lihim na pamamaraan ang bodyguard, kaya napilitan sina Edward Green at Sofia Carrillo na lumuhad sa pintuan. Sinubukan nina Edward Green at Sofia Carrillo na magpumiglas, ngunit sa harap ng isang Grandmaster, sila ay ganap na walang kapangyarihan. Nakatingin lang sila habang nakaluhod sa pinto. Masayang pumasok si Zeria Buchanan sa bahay ni Bobby Aguilar. Lumingalinga siya sa palamuti sa bahay ni Bobby Aguilar at hindi niya napigil ang bumantong hininga, ang galing ng bansa, ang hillbilly ay isang hillbilly lang. Tila labis na naiinis si Zeria Buchanan sa tirahan ni Bobby Aguilar. Naiinsulto siya kahit na nakaupo. Sa mga mata ni Zeria Buchanan, ito ay isang kasuklam-suklam na kabanalan mula sa mahihirap at mababa, nag-aalsa sa sukdulan. Lumipas ang oras bawat segundo, at si Zeria Buchanan ay patuloy na naglalakad sa bahay ni Bobby Aguilar. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay lumitaw ang sasakyan ni Bobby Aguilar sa di kalayuan. Bumalik na si Master Aguilar. Si Sofia Carrillo ang unang nakakita sa direksyon ng sasakyan. Lalong nagbago ang mukha ni Edward Green, at nagmamadaling sumigaw sa direksyon ng sasakyan ni Bobby Aguilar, Mr. Aguilar, tumakbo ka. Nang marinig ang mga salita ni Edward Green, hindi naiwasang sumimangot si Bobby Aguilar sa sasakyan. Nang makita niya ang 2 taong nakaluhod sa pintuan, biglang nagbago ang mukha niya. Agad niyang pinindot ang gas pedal at sumugod. Panay ang tigil ng sasakyan sa harap ni Edward Green. Mabilis na tumalon si Bobby Aguilar sa kotse at malamig na sinabi, sino ang gumawa nito? Si Edward Green, gayunpaman, ay hindi sumagot, ngunit nagmamadaling sinabi, Mr. Aguilar, tumakbo ka, nandito na ang pamilya Taylor. Ang pamilya Taylor. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay lalong nanlamig. Nang papasok na si Bobby Aguilar, sumugod si Edward Green para sabihin, Mr.
Aguilar, sa pagkakataong ito ay iba na. Siya ang ginang ng pamilya Taylor. Wala akong pakialam kung sino siya. Siya ba ang babae ng pamilya Taylor? Papasukin ba niya ang ulo ko? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 408. As far as Bobby Aguilar was concerned, wala siyang pakialam sa status ng sinuman. Basta may nag-provoke sa kanya, lahat ay pantay-pantay. Tumingin si Bobby kay Sofia Carrillo at nakakunot ang noo na nagtanong, sino ang sumampal sa iyo? Nauutol na sabi ni Sofia, wala. Walang tao, nasaktan ako nang may nabangga ako. Bakas ang lamig sa mukha ni Bobby. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang nakakatakot na aura ay agad na nagangat ng pagsupil kina Edward Green at Sofia. Nang maibalik ang kanilang paggalaw, mabilis na tumayo mula sa lupa sina Edward at Sofia. Kayong dalawa, sumama ka sa akin, malamig na sabi ni Bobby. Hinawakan ni Edward ang braso ni Bobby at ibinuka ang kanyang bibig para sabihing, Mr. Aguilar, mag-ingat ka. Tumango si Bobby at saka pumasok sa bahay. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng matataas na takong at naglalabas ng hangin ng maharlika na nakatayo doon. Nang makita si Bobby, walang pakialam na sinabi ni Zeria Buchanan, so ikaw si Bobby Aguilar. Hindi nagsalita si Bobby. Ang kanyang mga mata, na puno ng mamamatay tao na espiritu, ay malamig na tumitig kay Zeria. Si Zeria, na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar, na walang pakialam na sinabi, maupo ka. Ngunit hindi sumagot si Bobby, sa halip ay nagtanong, ikaw ba ang nagpaluhod sa kanila sa pintuan? Natigilan si Zeria nitong tanong. Bilang kagalang-galang na ginang ng pamilya Taylor, siya ay personal na bumisita, at ang atensyon ni Bobby ay nasa dalawang nobodies. Mabilis na binigay ni Zeria si Bobby at sinabing, iba ka talaga sa mga ordinaryong tao. Sagutin mo ang tanong ko, tanong ni Bobby. Ang mga salitang iyon ay natural na ikinagalit ni Zeria. Malamig niyang tinitigan si Bobby at nagtanong, kilala mo ba kung sino ako? Kung sino ka man, ano ang kinalaman nito sa akin? Malamig na sagot ni Bobby. Ano sa tingin mo ay may karapatan kang paluhod sila sa pintuan? How dare you speak to me like that? Matapang ka. Saway ng isang grandmaster na nakatayo sa tabi ni Zeria. Sinulyapan siya ni Bobby at sinampal sa mukha. Ang sampal na ito ay nabasag ang mga buto ng mukha ng bodyguard, at mabilis na nabawasan ang kanyang aura. Ang mukha ni Zeria ay naging hindi kapani-pani walang pangit, at matinding pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Walang kahit isang tao ang nang-ahas na bastyusan ako ng ganito simula nang ikasal ako sa pamilya Taylor. Nagulat ka talaga sa akin. Malamig na sabi ni Zeria. Ngumisi si Bobby, talaga. Ang totoong sorpresa ay darating pa. Pagkasabi noon, humakbang si Bobby patungo kay Zeria. Ikaw ba ang nanakit sa mukha ni Sofia? Tanong ni Bobby na may malamig na ekspresyon. Pagkarinig nito, galit na sumagot si Zeria, Bobby Aguilar, huwag mong itulak masyado. Ano ang masama sa pagtama ng dalawang asong nagbabantay? Mga asong nagbabantay. Ngumisi si Bobby. Ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pananakit ng isang tao. Itinaas niya ang kamay at sinampal sa mukha si Zeria. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog sa loob ng silid. Mabilis na lumitaw ang malinaw na handprint sa mukha ni Zeria. You dare hit me. Alam mo ba kung sino ako? Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Zeria. Walang sino man ang nang-ahas na hawakan siya, ang asawa ng pinuno ng pamilya Taylor. Siyempre, alam ko, ngumisi si Bobby. Isa kang asong inaalagaan ng mayayaman, isang patutot sa mataas na lipunan ng capital city, at isang kasuklam-suklam na hayop na gumagawa ng kawalang katarungan sa pamamagitan ng pag-abuso sa kapangyarihan, panunuyan ni Bobby. Ikaw, galit na galit si Zeria kaya hindi siya makabuo ng pangungusap. Oh, tama, isa ka ring bisyo, pangit na hag, dagdag ni Bobby. Si Zeria ay nasa bingit ng mabaliw sa galit. Akala niya ay matatakot si Bobby sa kanyang hitsura. Pero hindi niya akalain na wala talagang pakialam si Bobby sa kanya, at ininsulto pa siya. Bobby Aguilar, hindi kita hahayaang makawala dito.
Nagnganga ang ngipin ni Zeria at sinabing. Ngumisi si Bobby, sige, maghihintay ako. Halatang minaliit ni Zeria si Bobby. Hindi niya maiwasang maalala ang mga salitang sinabi ni Sammy Taylor. Ang lalaking ito ay mayabang at masungit. Bobby Aguilar, lagi kong tatandaan ang sampal na ito. Makikita natin. Nagnganga ang ngipin ni Zeria at sinabing. Matapos ihulog ang pangungusap na ito, galit na lumabas si Zeria suot ang kanyang mataas na takong. Tinawag siya ni Bobby nang umalis siya, no need to see you off. Sa susunod, huwag kang magdala ng ganyang basura. Hindi kumibo si Zeria at gumapang papasok sa sasakyan. Pagkapasok niya, sumigaw si Zeria, naglakas loob si Bobby Aguilar na saktan ako. Gusto ko siyang patayin, gusto ko siyang patayin. Madam, please calm down, bulong ng bodyguard sa tabi niya. Walang silbi. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Umungol si Zeria. Umupo ang bodyguard sa tabi niya, walang lakas ng loob na magsalita. Hindi maliit na bagay ang sampal ni Zeria. Kung may lumabas na balita, malamang na mabigla ang buong Pyro. Drive, back to Capital City, malamig na utos ni Zeria. Yes, madam, ang bodyguard ay hindi nang ahas na magsalita pa. Bumaba ang sasakyan pabalik sa Capital City. Pagkauwi ni Zeria ay nakita niya si Keelan Taylor na malamig na nakaupo sa sofa. Guro. Nang makita ni Zeria si Keelan, nagkunwaring mali. Malamig na tinitigan ni Keelan si Zeria at nagtanong, sino ang nagsabi sa iyong pumunta sa Chozel? Ibinuka ni Zeria ang kanyang bibig at tahimik na sinabi, gusto ko lang na manindigan para sa pamilya Taylor, upang makibahagi sa iyong mga alalahanin. Ibahagi sa aking mga alalahanin. Malamig na tumingin si Keelan kay Zeria. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag makialam sa mga gawain ng pamilya Taylor? Ibinuka ni Zeria ang kanyang bibig, nagkukunwaring hinaing habang sinasabi niya, nakita ko kung gaano kapagod nitong mga nakaraang araw, at hindi ko na kaya. Ngumuso si Keelan. Zeria, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maliliit na pukana. Tahimik na umupo si Zeria at hindi naglakas loob na magsalita. Bagaman si Zeria ay isang babae lamang, ang kanyang ambisyon ay napakalaki. Ang pamamahala sa pag-akyat sa puno ng pamilya Taylor ay dahil sa kanyang tuso. Kaya nanatiling maingat si Keelan sa kanya. Sabihin mo sa akin, paano mo ibinahagi ang aking mga alalahanin? Iniba ni Keelan ang usapan at walang pakialam na nagtanong. Kinagat ng mga ngipin ni Zeria ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang Bobby Aguilar na iyon ay lubos na walang batas. Wala siyang pakialam sa pamilya namin ni Taylor. Get to the point, humigop ng tsaa si Keelan at walang pakialam na sinabi. Hinawakan ni Zeria ang kanyang mukha at maluha-luhang sinabi, yung Bobby Aguilar na iyon. Naglakas loob siyang saktan ako. Kabanata 409. Dahil sa sinabi ni Zeria Buchanan, iniluwa ni Keelan Taylor ang kanyang inumin. Si Bobby Aguilar, talagang nang ahas na saktan ka. Nanlaki ang mata ni Keelan Taylor. Tumango si Zeria, tinuro ang sarili niyang mukha, at sinabing, hindi lang niya ako sinaktan, kundi pinahiya niya rin ako. Master, anuman ang mangyari, dapat nating alisin itong Bobby Aguilar. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Keelan Taylor. Malinaw na ang mga aksyon ni Bobby Aguilar ay lumampas sa kanyang inaasahan. Itong si Bobby Aguilar. Talagang hindi maaaring iwanang walang check. Ang mga mag-aaral ni Keelan Taylor ay kumikislap na may intensyong pumatay. Sa wakas ay kumalat sa Martial Arts Forum ang balitang pinatay ni Bobby Aguilar ang higit sa 100 Grandmaster. Para sa isang oras, iba't ibang mga alingaw-ngaw ang lumitaw sa forum. Ang ilan ay nagsabi na mayroong isang eksperto sa likod ni Bobby Aguilar, habang ang iba ay nagsabi na hindi si Bobby Aguilar ang kumilos noong araw na iyon, ngunit may ibang tao sa likod niya. Gayunpaman, sa huli, ang mga argumentong ito ay nadebunk ng paisa-isa at sa huli ay nabuo ang isang solong pananaw. Ang biglaang pagtaas ng lakas ni Bobby Aguilar ay dahil sa paraan ng puso na nakuha niya mula sa hagdanan patungo sa langit. Tila may isang taong sadyang nanggugulo ng palihim. Maraming tao ang nagpapalaki sa paggamit ng paraan ng puso.
Malinaw, may nagsisikap na itakda ang ritmo sa layunin. Nang makita ang mga post sa forum, nagkomento si Edward Green ng mahina ang boses. Talagang may gustong humiram ng kutsilyo para patayin. Kung tutuusin, si Mr. Aguilar lang ang nakakuha ng heart method, at walang nakakaalam kung gaano ito epektibo. Kung talagang tulad ng sinasabi nila, tiyak na may mga taong may sakam na intensyon na sumusubok na gumawa ng hakbang para sa paraan ng puso. Sa puntong ito, lumingon si Edward Green kay Bobby Aguilar na may sabik na ekspresyon, Mr. Aguilar, dapat ba tayong tumugon dito? At least para linawin ang mga katotohanan. Tamad na humiga si Bobby Aguilar at sinabing, dapat talaga tayong tumugon. Edward Green, tulungan mo akong mag-post ng mensahe, sabihin mo na. Talagang ang cultivation skill na ito ay nagdala sa akin ng napakalaking benepisyo. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, nanlaki ang mga mata ni Edward Green at Sofia Carillo sa gulat. Mr. Aguilar, hindi ba ito nakakaakit ng apoy sa iyong sarili? Naguguluhang tanong ni Edward Green. Ngumisi si Bobby Aguilar, tama, gusto kong pumunta sila at patayin ako. Sa puntong ito, wala lang magandang paraan si Bobby Aguilar para magsanay. Ang pagdating ng mga tao para patayin siya ay isang magandang pagkakataon. Hanggat mayroon siyang heaven swallowing skill, mas maraming tao ang dumating, mas magiging excited si Bobby Aguilar. Hindi masyadong naiintindihan ni Edward Green ang mga iniisip ni Bobby Aguilar at naghihintay kay Bobby Aguilar na linawin ang kanyang mga pagdududa. Ngunit ikinaway lang ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, gawin mo lang ang sinabi ko. Siya nga pala, sabihin mo sa kanila kung nasaan ako. Malapit na akong pumunta sa Anshan. May iba pang gustong itanong si Edward Green ngunit naputol ito ng kaway ni Bobby Aguilar. Nang walang pagpipilian, sinunod ni Edward Green ang mga tagubili ni Bobby Aguilar. Ang tugon ng guro ay halatang nagdulot ng kaguluhan. Saglit, napuno ang martial arts forum ng mga talakayan tungkol sa pamamaraang ito ng puso. Kinabukasan, nag-ayos si Bobby Aguilar at naghanda para pumunta sa Anshan. Ang sama ng loob ni Kato Cain ay hindi kailanman nakalimutan ni Bobby Aguilar. Si Bobby ay tinulungan ni Kato Cain sa ilang mahihirap na sitwasyon, at hindi niya malilimutan ang utang na ito ng pasasalamat. Colt Kirby, oras na para bayaran mo ang presyo, isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Bobby Aguilar. Habang naghahanda si Bobby Aguilar na tumungo sa Anshan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang ang tumatawag ay ang matagal nang nawala na si Ashton Nicholson. Noong nagkaproblema si Bobby Aguilar, pinilit ni Ashton Nicholson na tumayo sa tabi niya at tuluyang nasugatan ni Conrad Schroeder. Simula noon, nawala ang kanilang relasyon. Ngayon, biglang tumawag si Ashton Nicholson, at medyo nagulat si Bobby Aguilar. Kinuha niya ang telepono at tumawa, Ashton, bakit mo ako tinawagan? Sa kabilang dulo ng linya, nag-alinlangan si Ashton Nicholson at nagtanong, Mr. Aguilar, busy ka ba lately? Natawa si Bobby Aguilar, sabihin mo lang sa akin kung may sasabihin ka, hindi na kailangang maging magalang. Saglit na nag-alinlangan si Ashton Nicholson at sinabing, mayroon akong maliit na pabor na hihilingin sa iyo, kung hindi ito masyadong abala. Sige sabihin mo na. Sumang-ayon si Bobby Aguilar nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ashton Nicholson na mapabuntong hininga. Pagkatapos ay ipinaalam niya ang sitwasyon kay Bobby Aguilar. Mula nang masaktan niya si Conrad Schroeder, ang pamilya Nicholson ay dumanas ng ilang mga pag-urong. Kahit na ang kanilang sitwasyon ay hindi umabot sa isang walang pag-asa na estado, ito ay hindi malayo. Bagamat kalaunan ay naayos na ni Bobby Aguilar ang mga bagay kay Conrad Schroeder, walang tunay na nagmamalasakit sa hamak na pamilya Nicholson. Sa kasalukuyan, si Ashton Nicholson at ang kanyang ama ay nagpupumilit na suportahan ang pamilya Nicholson, at maraming mga deal sa negosyo ang nangangailangan ng personal na pakikilahok ni Ashton. Makikipagkita ako sa isang potensyal na kasosyo ngayong gabi, ngunit mayroon silang mataas na katayuan, kaya gusto kong samahan mo ako, sabi ni Ashton.
Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, "Siyempre, sabihin mo sa akin ang oras at lugar." Tuwang-tuwa si Ashton Nicholson at mabilis na sinabi kay Bobby Aguilar ang mga detalye. Pagkatapos, nagpahayag ng pasasalamat si Ashton Nicholson, "Mr. Aguilar, salamat." Si Bobby Aguilar, na bahagyang nagkasala ay tumugon, "Ashton, huwag kang masyadong magalang, kung hindi dahil sa akin, ang pamilya Nicholson ay wala sa kanilang kasalukuyang kalagayan." Pagkababa ng telepono, nagpakawala ng buntong hininga si Bobby Aguilar. Lingid sa kanyang kaalaman, maraming dating malapit na relasyon ang unti-unting napalayo dahil sa pagbabago ng katayuan at posisyon. Dahil sa kahilingan ni Ashton, kinailangang ipagpaliban ng isang araw ang biyahe ni Bobby Aguilar sa Onchen. Sa gabi, sinundan ni Bobby Aguilar ang address ni Ashton Nicholson at nagmaneho papunta sa restaurant. Pagdating ni Bobby Aguilar sa restaurant, naghihintay na sa kanya si Ashton Nicholson. Nang makita si Bobby Aguilar, mabilis na tumayo si Ashton Nicholson nang may paggalang at sinabing, "Mr. Aguilar." Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Dahil hindi siya nakita sa loob ng isang taon, tila nakaranas ng malaking pagbabago si Ashton Nicholson. Sinubukan ni Bobby Aguilar na damhin ang aura ni Ashton Nicholson, at nakitang stagnant ito sa Grandmaster realm. "Ikaw, nakakaranas ka ba ng bottleneck?" Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Hinaway-kaway ni Ashton Nicholson ang kanyang kamay at tumawa ng mapait. "Pagkatapos ng mga paghihirap na ito, paano pa ako magkakaroon ng oras para magsaka?" Nang marinig iyon, mas nakaramdam ng guilt si Bobby Aguilar. Minsan, si Ashton Nicholson ay naging isang mapagmataas at mahuhusay na kabataan sa Shiglán City, ngunit ngayon ay nahulog na siya sa ganoong estado. "Pasensya na, kapabayaan ko. Pero, bakit hindi mo ako hinanap?" Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ashton Nicholson, "Nagdulot ng malaking kaguluhan sa iyo ang tatay ko noon, paano ako magkakaroon ng mukha para hanapin ka?" Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Sige, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mr. Aguilar, I'm already very grateful that you can help me," nakangiting sabi ni Ashton Nicholson. "Hanggat maaari naming masecure ang deal na ito, ang aming pamilya Nicholson ay mayroon pa ring pagkakataon na mabawi ang aming katayuan," pagmamalaki ni Ashton Nicholson. Tumango si Bobby Aguilar sa kanyang ulo, pagkatapos ay tinapik ang balikat ni Ashton at sinabing, "Babatiin ko si Conrad Schroeder sa ngalan mo." Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang nagtulak ng pinto at pumasok sa private room. Pagkatapos, isang binata ang nagyabang. Nang makita ang binatang ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Hindi ibang tao kundi ang parehong binata ang nanghaharas kay Evelyn Norton noong araw na iyon. "Ikaw ba?" Nang makita si Bobby Aguilar, bakas agad ang galit sa mukha ng binata. Kabanata 410. Medyo nagulat si Ashton Nicholson at sinabing, "Alistair, magkakilala kayo." Ngumisi ang binata, "Kilala ang isa't isa. Siyempre, napapadali ang mga bagay-bagay. Magkaibigan kami ni Mr. Aguilar, at ngayon ay maaari na kaming magtulungan." "Ito ay mahusay." Excited na sabi ni Ashton. Gayunpaman, ngumisi ang binata at sinabing, "Ashton, akala ko noon ay maayos ka at gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Ngunit ngayong dinala mo ang batang ito, kailangan kong mag-sorry. Walang kooperasyon sa pagitan natin." Bahagyang nagbago ang mukha ni Ashton. Alistair, anong nangyayari? May hindi pagkakaunawaan ba?" Nag-aalalang tanong ni Ashton. Ngumisi ang binata, "Misunderstanding. Sinaktan ako ng batang ito. Ano sa tingin mo?" Subconsciously tumingin si Ashton kay Bobby Aguilar. Tinapik ni Bobby ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa at walang pakialam na sinabi, "Mukhang hindi mo sinabi kay Jordan Yoder ang tungkol sa pangyayaring ito. Kung sinabi ko sa tiyuhin ko, sa tingin mo ba dito ka pa uupo?" Sabi ng binata na may malamig na mukha. Mabilis na hinawakan ni Ashton ang binata at nag-aalalang sinabi, "Alistair, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw, maupo ka lang."
Sinulyapan ng binata si Ashton at malamig na sinabi, walang sinuman sa River North Region ang nang-ahas na saktan ako, Alistair Vega. Gusto mong makipagtulungan? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos nito, itinuro ni Alistair si Bobby at sinabing, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, o ipadala mo ang iyong kasintahan sa aking silid ngayong gabi. Kung hindi, kalimutan mo na. Si Bobby ay mukhang malamig at sinabing, mukhang kulang ang pambubugbog mo. Nagmamadaling pinigilan ni Ashton si Bobby, saka tumingin kay Alistair at sinabing, Alistair, kung mahilig ka sa babae, kaya kung ayusin yun para sa iyo. Gagana ba yan? Hindi, gusto ko yung girlfriend niya. Kung hindi, hindi tayo nagtutulungan. Walang pakialam na sabi ni Alistair. Nang marinig ito ay bahagyang nalungkot din ang mukha ni Ashton. Ang Alistair na ito ay malinaw na ginagawang mahirap ang mga bagay sa layunin. Nang si Ashton ay nasa dilema, tinapik ni Bobby ang kanyang balikat upang ipahiwatig na hindi niya kailangang mag-alala. Pagkatapos, tumingin si Bobby kay Alistair at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon na hayaang puntahan ako kaagad ni Jordan Yoder. Nang marinig ito, agad na nagalit si Alistair, ang aking Uncle Jordan ay ang presidente ng River North Martial Arts Association. Sa tingin mo ba makikita mo siya dahil lang sa gusto mo? Hindi tumatawag. Tumango si Bobby. Tumayo siya at sinipa si Alistair sa tiyan. Pinalipad ng malaking puwersa si Alistair. Malakas na nontog ang kanyang katawan sa dingding, at may bakas ng dugo ang damaloy mula sa kanyang bibig. Bago pa makabangon si Alistair, isang malakas na puwersa ang bumagsak. Pakiramdam ni Alistair ay tinamaan siya ng malakas, parang may dalawang bundok na dumidiin sa kanyang balikat, hindi makagalaw. How dare you hit me? Fine, Ashton, let me tell you, tapos na ang pamilya Nicholson mo. Nagmura si Alistair. Bukas ay isasara ko ang kumpanya ng iyong pamilya, gagawin kang bangkarota at babagsak. Naglakas loob pa rin bang tumawag? Itinaas ni Bobby ang kanyang daliri, at biglang naglabas ng malutong na tunog ang guya ni Alistair. Ah! Napasigaw si Alistair sa sakit. Mr. Aguilar, ito, medyo natarante si Ashton. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Malamig na tumingin si Bobby kay Alistair at sinabing, ang pamilya mo, bagay talaga kayong lahat. So, sayo ba ang River North Martial Arts Association? Nagnganga ang ngipin ni Alistair at sinabing, teka lang, sasabihin ko sa tiyuhin ko ngayon, at babayaran ka niya. Pagkasabi nun ay dali-dali nilabas ni Alistair ang phone niya at tinawagan si Jordan Yoder. Matapos ay connecta ang tawag, galit na sinabi ni Alistair, Tito, sinaktan niya ako. Tumawag ng ilang Grandmaster ngayon, papatayin ko siya. Pagkababa ng telepono, tinuro ni Alistair si Bobby at sinabing, patay ka. Hintayin mo na lang. Tumango si Bobby at sinabing, sige, maghihintay ako. Si Ashton na nasa tabi nila ay mukhang nataranta. Bilang isang martial artist mismo, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging presidente ng River North Martial Arts Association. Iyon ay isang opisyal na organisasyon sa mundo ng martial arts, na kinokontrol ang halos lahat ng martial artists sa River North Region. Walang gustong manakit sa kanila. Mr. Aguilar, pasensya na sa pagkakasangkot ko dito. Napabuntong hininga si Ashton. Ngumiti si Bobby at sinabing, huwag kang mag-alala, sa paningin ko, wala si Jordan Yoder. Hahaha, magyabang ka lang. Bastos ka, pagdating ng tito ko, hindi ka man lang maiiyak. Nagnganga ang mga ngipin ni Alistair at nagmura. Hindi man lang nag-abalang harapin si Bobby. Dahil wala nang magandang gawin, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang Martial Arts Forum para mag-browse. Sa sandaling iyon, nalaman ni Bobby na ang potential ranking sa Martial Arts Forum ay na-update na. Sa pagkakataong ito, diretsyong umangat si Bobby mula sa ika-5 pwesto patungo sa pangalawang pwesto. At ang unang lugar ay inookupahan pa rin ng taong iyon na nagngangalang Dudley Lynch. Sino itong Dudley Lynch? Bakit mas mataas pa siya sa akin? Hindi mapigilan ni Bobby na sumimangot. May kakayahan din kaya si Dudley Lynch na lumaban sa 10 kalaban ng sabay-sabay.
Pagkatapos, nagpatuloy sa pagbaba ng tingin si Bobby. Sa oras na ito, isang bagong post ang biglang na-update sa Martial Arts Forum. Ang pamilya Taylor ay magre-recruit ng mga talento sa publiko, at maaaring lumahok ang anumang pangunahing aristokrasya ng martial arts. Nang makita ang mensaheng ito, bahagyang nalungkot ang mukha ni Bobby. Matagal nang alam ni Bobby ang tungkol sa determinasyon ng pamilya Taylor na pag-isahin ang Northern Martial Arts World, ngunit hindi niya inaasahan na ipahayag nila sa publiko ang kanilang ambisyon. Ang pamilya Taylor ang gumawa ng unang hakbang. Kumunot ang noo ni Bobby. Pagdating sa impluwensya at apela, hindi maaaring ikumpara ni Bobby ang malaking pamilyang Taylor, maliban kung hiniram niya ang kapangyarihan ng Divine Alchemist Pavilion. Ngunit kung gagawin niya iyon, hindi ba niya hahatakin ang Divine Alchemist Pavilion dito? Hindi pa banggitin kung papayag ang Pavilion Master, kahit si Bobby mismo ay maaaring hindi ito matanggap. Ang pamilyang Taylor na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Hindi napigilan ni Bobby ang bahagyang pagpikit. Sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pagkatapos ay naramdaman ni Bobby ang isang malakas at nangingibabaw na aura na napuno sa silid. Sa isang sulyap, nakita niya ang tatlong Grandmaster na pumapasok mula sa labas ng pinto. At sa likuran nila ay ang presidente ng River North Martial Arts Association, si Jordan Yoder. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa mga tao ng aking pamilya? Dumating ang kanyang boses bago siya nagpakita. Ang maluwag at dominanteng boses ni Jordan Yoder ay nanggaling sa likuran ng tatlong tao. Nang makita ni Alistair si Jordan ay agad siyang natuwa. "Uncle, dumating ka na rin sa wakas." Nag-aalalang sigaw ni Alistair. Tinuro niya si Bobby at sinabing, "That bastard. Tio, bilasan mo siyang pailay. Pagkatapos ay ikulong mo siya sa kulungan ng Martial Arts Association, tulad ng ibang mga bastos na nakaharap natin noon." Unti-unting lumilipat ang mga mata ni Jordan Yoder kay Bobby. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Bobby, nagbago ang ekspresyon niya. "President Yoder, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin at walang kinalaman kay Mr. Aguilar." Tumayo si Ashton at proactive na sinabi. "Haha, Ashton, hindi ka rin makakatakas. Hintayin mo na lang makulong." Sabi ni Alistair sa nagngangalit ng ngipin.